Ang mga nililipat ni Kuya ay mga malahiganteng jellyfish. Nakakamangha ang laki ng mga ito. Ang naglalakihang jellyfish ay nahuli ng mga mangingisda sa karagatan ng Vietnam. Madulas man ang mga ito, hindi pa rin natinag ang mga mangingisda dahil malaki ang demand para sa seafood na ito. Punong-puno naman ang bangka ni Kuya sa dami ng jellyfish na kanyang nahuli. Ngunit maraming netizens ang nabahala dahil nakapaalamang siya. May mga jellyfish kasi na mapanganib sa tao. At alam niyo ba na sa China, hindi lang ito nakukuha sa karagatan dahil pina-farm din nila roon ang jellyfish. Makikita natin dito na ang ilulusog ng mga jellyfish nila. May dalawang pangunahing bahagi ang jellyfish na magkahiwalay na pinoproseso. Ang bell o malapayong nilang katawan na karaniwang kinakain at ang mahaba nilang tentacles na ang iba'y nagtataglay na milason. Ngunit alam nyo ba na kahit nasa buong mundo ang pagkonsumo sa mga jellyfish na ito, paunti-unti na kasi nilang sinasakop ang mga karagatan. Ang jellyfish ay isang uri ng marine animal na matatagpuan sa halos lahat ng klase ng tubig dagat. Mainit man o malamig, mababaw o malalim. Ang ilan sa atin ay pamilyar na sa mga mapanganib na uri ng jellyfish, gaya ng lion's mane jellyfish, Portuguese man of war at box jellyfish na isa sa mga pinakakaraniwang uri sa Pilipinas. Mayroong mahigit 40 species ng box jellyfish at ang kanilang mga tentacle ay mayroong nematocysts na puno ng venom. Ito ang nagdudulot ng sting kapag dumadampi sa balat ng tao. Ang nasabing venom ay makakapasok sa katawan at maaring magdulot ng matinding hapdi, pangangate at iba pang seryosong epekto na posibleng maging mapanganib. Ngunit sa kabilang banda, mayroon din namang at least 11 uri ng jellyfish na hindi mapanganib. Kabilang na ang moon jellyfish at cannonball jellyfish. Ang mga ito ay edible o maaaring kainin. Mild lamang ang kanilang sting at karaniwang hindi mapanganib. Malaki ang demand para sa mga jellyfish na ito sa mga bansa sa Asia, kung saan popular itong kainin, particular na sa China. Ang malawak na katubigan nito sa Eastern China ay isang seafoods farm na pagmamay-ari ni Zhou Shiwei. May sukat itong 1,600 acres. Ang mahigit 800 acres o 324 hectares nito ay nakalaan sa pagpapalaki ng jellyfish na tinatawag nilang Jiangsu Red. 60 days ang hihintayin bago lumaki ang larvae nito at maging ganap ng jellyfish. Kapag sakto na sa timbang ay hinaharvest na nila ito. Pagkatapos ay hinuhugasan ito at pinipreserve gamit ang asin at tawas na nagpapahaba sa shelf life nito. Kung hindi po proseso ng tama ay mabilis na mabubulok o maaaring makontaminate ang jellyfish. Bukod sa mga jellyfish farm ay mayroon din mga kumpanya na lumalayag sa karagatan upang manghuli ng jellyfish. Noong 2022, mahigit 700 million kilos ng jellyfish ang nahuli sa buong mundo. Ngunit ano nga ba ang lasa ng jellyfish at ano ang maaaring gawin dito? Karaniwang crunchy ang mga jellyfish at ang lasa nito ay nakadepende sa seasoning o flavor. Maaari itong gawing salad, iprito o kaya naman ay ilagay sa sushi. Masustansya ang jellyfish dahil nagtataglay ito ng iba't ibang minerals, protein at antioxidant. Dito naman sa atin sa Rojas City, ginagawa nilang kinilaw ang moon jellyfish doon. At alam niyo ba na sa iba't ibang panig ng mundo ay hinikayat na rin ang pagkain ng jellyfish? Na-publish noong 2021 ang European Jellyfish Cookbook. Naglalayon itong hikayatin ang mga tao na kumain ng jellyfish. Isa ito sa mga naiisip nilang solusyon sa patuloy na pagdami ng populasyon ng jellyfish na sinasabing epekto ng climate change. Kung ang ibang isda ay pinapatay ng global warming, ang mga jellyfish naman ay lalong dumarami sa mainit na katubigan at ang kanilang pagdami ay higit pang banta sa iba't ibang uri ng isda na kanilang kinakain. Kung magpapatuloy nga ang global warming, ang mga dagat na dating sagana sa mga isda ay maaaring mapuno na ng jellyfish sa darating na panahon. Kung nagustuhan niyo po ang video natin ngayon, mag-comment ng